Ayan! Grabe naman ang energy natin talaga. Ito na nga po natin at kita-kita natin ang saya ng mga kasama nating press na nandito ngayon. Kaya naman, ito na, nandiyan si Meme, nandiyan na rin si Ayon. Laging punong-puno ng good vibes. Kaya maraming salamat. Meme Vibes and Ayon, ayun na sila dito dalawa, ready na sila. Mga kabeltas, let's relax muna. Tingnan po muna tayo ng malalim because this next part is truly special. Yes, tama. Dahil makakasama natin ngayon, the woman behind everything, the heart and soul of the Beautiful Group of Companies. Please welcome ang napakaganda, ang living doggy natin, na sabi nga ni Vice kanina, akala niya importante natin din ngayon, Miss Rhea Tan! Hello. Okay, natahimik po ata kayo. Ha? Natamimik. Natulala sa ganda. Oo nga, ako din na ako magsalita. Grabe. Thank you all for coming today and for always supporting Beautyr Corporation. Today is a phenomenal day as we formally welcome two new faces to Belle Dolls, Mr. Ayon Perez and the uncomparable, phenomenal superstar, Vice Ganda. We are grateful to be entering an exciting era with Ayon, whose authenticity shines wherever he goes, and a phenomenal era with Vice, whose sincerity shines through despite her superstar status. Maraming salamat from the bottom of my heart for believing in us and welcoming our brand into your hearts. Though Vice has only recently signed as our ambassador, we have already been supporting her for 3 years, including her scholarship efforts for underprivileged students. Since then, we've always thought she'd be a great fit for the brand because of what she does for others. What we do for others matters, and what we offer the community matters. As individuals, the impact of our acts is long-lasting, and we are confident that this collaboration with Ayon and my Vice, let me just repeat that, with my Wally Ayon, that's ating Kapampangan, and my Vice, Maditimana Achila, basta siya will endure. And we have no doubt that Ayon and Vice will make the Belle Dolls and Beautyr future uncomparable. Once more, welcome to the family, Ayon and Vice, and maraming salamat. And let's do the 60th year of Beautyr the phenomenal way. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat sa President and the CEO of Beautyr and Belle Dolls, Ms. Ray Anicoche. Truly inspiring words. At saka nakakatuwa dyan, nalaman natin ngayon na hindi lang this year, ilang years na nagkakatulungan, nagkaka-collaborate sila Vice, Ganda, and si Ate Ray. Correct. Kaya naman, ito naman ang oras at ang moment kung saan hinga naman natin ang kanilang mga mensahe si Mr. Ayon Perez and Meme Vice Ganda, the uncomparable phenomenal superstar. Let's start with Ayon. Magandang gabi. Welcome to Belle Dolls and Beautyr. Thank you. Magandang gabi sa inyo lahat. Ayon, anong gusto mong sabihin ngayon na officially na-reveal na natin na part ka na ng Beautyr fan? Siyempre, unang-una, maraming salamat sa inyo lahat kay Miss Raytan. Siyempre, thankful ako na napasama ako sa bagong baby ng Beautyr. Beauty. Sorry. Kapag lang ako. Parang first time ko sa showtime kasi. Yes. Ayun, maraming salamat dahil ako nga yung bagong doom baby ng Beautyr. Maraming salamat kay Miss Raytan.
Thank you, Ayon. Part yan ng charm ni Ayon naman. Kaya love natin si Ayon. Totoo. And of course, si As, Vice Ganda. Yes, good evening everyone. Magandang gabi sa inyong lahat. And thanks for coming. Thank you for joining us tonight. Masaya kami nakapiling kayo na in-introduce kami ni Ms. Rayan, the very beautiful Achi of mine. Now, pinakabagong babies ng Beauty Derm. 16 years ng Beauty Derm at sweet 16, sweet couple ang kasama ninyo, sweet girl, di ba? Kaya nakakatuwa. We are just both very grateful to be part of this wonderful, uncomfortable, phenomenal company, phenomenal family of Beauty Derm. Just like what she said earlier, at reiterate mga ni Darla na kahit wala kaming kontrata ng Beauty Derm at ni Ray, kahit hindi official yung aming partnership, we have been working together for a very good cause for the society, for the community, for our kababayans. And I'm just so grateful. Thank you for everything that you do. Thank you for everything that you plan to do, not just for yourself, not just for your company, but for the community, for other people. I'm so grateful to be associated with you. I am so grateful to be sitting here beside you. Yung maidikit ko ang pangalan sa iyo at sa kumpanya ninyo, isang karangalan sa akin yun, at sa aming dalawa. At hindi ito pera-pera lang. Dahil kahit walang TF, nagtutulungan na po kaming dalawa. Nakakatuwa lang na ng bonus na ginawa, in-officialize namin ang partnership namin. Wala kaming kontrata, wala kaming anything, pero nagpapapicture ako sa harapan ng logo ng Beauty Derm, nagpo-post ako sa kanya. Lahat na maraming activations ko, ang sinusuportahan niya kahit hindi kinakailangan ipagsigawan yung pangalan niya, ang pangalan ng Beauty Derm. Just so grateful. Ang daming bata at ang laking bagay sa edukasyon ng Pilipinas yung ginagawa mong pagtulong. At salamat dahil ginagawa mong instrumento dito. And yun lang. God bless you, God bless Beauty Derm, and hopefully we can both help you make the 6th year of Beauty Derm really phenomenal. I love you. Happy birthday. Happy birthday. Ate Ray, ano naman ang gusto mo sabihin doon? Parang nawawala yung pagiging speaker ko. Nawawala yung boses ko. Actually, yung scholars namin ni Achi, second pa third year na mag-graduate na. Sa wakas, talagang pinag-pray namin to, tapos nag-message kami, ano na, Chi? Kasi Chi, tawag sa ano na, Chi? Ganun kami ng ganun. Kasi busy din siya, nagkataon, daming shows abroad, daming shows. So sabi ko, bakit paurong ng paurong na sakto na birthday ko ba? Birth month ko ba? Diba? Pag si Lord talaga gumawa ng way, the Lord is always on time. Dapat naniniwala tayo sa timing na yon. At ito na, siya na lang ang kulang. Diba? Sa dami ng A-listers natin, matagal ko ng dream na sana masama sa akin si Achi, tapos may bonus pa. Napakabait ni Ayon. Kwento mo lang si mabilis lang. Nagkwento? Napakabait ni Ayon kasi ang daming tao na sa building, tinatago namin sila. Gusto niya nang bumaba sa beanery, sa cafe ko. Sabi ko, Wali adding in Kapampangan. Sabi ko, huwag ka dyan, maraming tao. Ay, hindi, ate. Tulungan kita para ma-promote. Diba yun pa lang. Grabe na. At saka nung pinapromote natin yung vlog ni Achi, parang ako okay naman na exposure ni Achi sa akin, nakakahiya. Nagbigay lang naman ako ng scholarship. Parang, Beauty Derm siya ng ganon. Tapos ilang events niya, birthday niya, hindi ko siya ambassador, ini-invite niya ako. Eh, mahihain pa man din ako talaga. Kaya yun. So, thank you, Achi. So, eto na siya. I think, clueless lahat, nagkataon lang na nakita nila kanina yung Team Vice. Medyo nabuking tayo ng slide. Nakakita mo sa Team Vice kanina. Meron. Pero kasi ngayon na. Pag nakita ko yung Team Vice, alam ng Team Vice kasi ang lalaki mga bakulang ng bakalan. Pag nakita ang lalaki itong baklang ito, may Vice ganda ito. Pero thank you, Ate Ray. Pero ang bongga nga kasi talagang ako din personally, saksi ako kung gaano lang katagal yung relationship ni Lola. Isa rin ako sa super happy na finally. Yes, isa ka sa mga gumagawa talaga ng paraan eh. At saka yung first meeting pa lang namin na si Darla. Actually, you were the one who made it possible. At isa pa pala nakalimutan kong banggitin. Sobrang malaking bagay ito sa amin ni Ayon at sa komunidad ko na makita may brand, malaking brand na katulad ng Beauty Derm na pinamumunuan mo.
na may nagtitiwala at nakakakita sa aming dalawa. Not just as individuals, but as partners. It's just very progressive. So now, diba? Marami dito, hindi lang yung Team Vice, hindi lang kami nila Darla ng Jaiho, yung mga press. Diba? Masaya para sa atin, sa komunidad natin na may nag-acknowledge sa atin. And at this point, it's 2025, we are seen, we are being trusted, we are being validated, we are acknowledged. Diba? But not just by ourselves, pero lumalampas na sa community. That our presence, our existence, our love, our relationship is being acknowledged, and that's one great win. It's really phenomenal. Thank you very much. Yes, di ba Ate Dar, totoo. Palagi tayo nagpapasalamat kay Meme sa napakagandang ibinibigay niya siya sa ating lahat ng mga nandirito, di ba? Yung opportunity, nag-open siya ng napakaraming doors for us. Ayan. Thank you, Meme. Thank you, Ayon. Ayan. Mami, thank you so much. Ako, I'm sure dyan ngayon, ang dami na gustong itanong ating mga friends for the press. True. So, Vice and Ayon, meron na tayo short Q&A with our friends from the media. Sino mauna dyan? Meron na tayo mga names. Siyempre, Uwis na yung asawa ko. Stress na siya. Hawak ko namin may Ayon and Mami Ray ang mga names na magtatanong. Ako na lang din siguro na lang ang Ate Doris. Unahin na natin si, mula sa Philippine Stars, si Natalie. Ayan, nandun na si Natalie. Ready na. Natalie, magpakita ka kay Meme, kay Ayon, at saka kay Mami Ray. Hi, Natalie. Nice to see you again. Hi, Vice. Ayon, Ma'am Ray. First of all, congratulations. So, yung unang question for Ayon. Gaano ba kahalaga sa'yo si self-care? Kasi nakwento na ni Vice na ang laki nito sa kanya. Pero, first, gaano importante sa'yo si self-care? Kasi unang-una nasa probinsya pa lang ako. Parang active na ako eh. Yung lahat ng ginagawa ko ngayon, yun din yung ginagawa ko dati sa probinsya. So, ang pagiging healthcare side, isa sa mga priority ko yan sa buhay. Parang kadugtog na siya ng buhay ko na hindi active ako, hindi nilipas yung araw na wala akong ginagawa. Kaya, and then sa trabaho namin, siyempre kailangan maging pangalagaan yung pangangatawan mo, dapat tanging maging malakas, huwag magpabaya. Kaya yun, mas inaalagaan ko yung aking pangangatawan. Thank you po. Thank you. Natalie, ayan, meron ko pang question for Meme and for Mommy. Go lang, Natalie. I trust you. Grabe ka. Ayun, Vice, makwento na lang gano'n ang impact ni Ayon sa'yo. I'm sorry, Vice. gaano? How influential is Ayon sa health? Ang laki kasi nga, I have been unhealthy. My lifestyle is so unhealthy. I sleep so late. I used to eat unhealthy food. I used to really stress myself. I used to overwork myself. Sobrang unhealthy talaga siya. Pero nung dumating siya, nakikita niya kung anong ginagawa ko sa mundo ko, sa sarili ko, sa kalusugan ko. And he was so sincerely concerned about it. So kinakausap niya ako. Tinignan niya ako basta kinakausap. Ginagawa niya, tapos nakikita ko sa ako mismo nahihiya. Ako yung nahihiya. Tapos nakikita ko na kung paano siya kumakain, kung ano yung kinakain niya. Nung simula, pinapanood ko lang siya pero I admired him since then. Pero hindi ko naman siya sinasabayan hanggang sumabot na siya ng na kailangan itigil mo na yung ginagawa mo. Diba? Itigil mo na yung pagkain mo ng sobrang baboy, sobrang prito, sobrang mantika, ang lakas-lakas ng magkanin. Tapos, he brought me to the gym. Oo, noong mga panahon nagkukumpli pa kami, nung hindi pa open yung relationship namin, pag nasa ibang bansa kami, I used to go to the gym with him. Sabi niya, hindi mo kinakailangan mag-weight lift or maglakad ka lang sa treadmill. Habang nagbububuhat siya, pindutin niya yung treadmill, so maglalakad lang ako doon. Tapos, bumili siya ng treadmill nung pandemic para, may treadmill kasi sa bahay. So sabi niya, kailangan dalawa yung treadmill para sabay tayo. So bumili siya ng treadmill para sabay kami nagta-treadmill nung pandemic. Tapos, pinag-box niya din ako, lahat. Tapos, ina-encourage na talaga ako sa mga physical activities. Tapos, hindi niya lang ako na-convince mag-bike. Trinay niya isang beses, nasa Angeles kami, sa Clark kami, pinag-visit
wala pang 10 minutes, ayoko na. Sabi ko, mamamatay ako. So, buti na lang may nagpahiram sa akin ng electric bike para nasabayan ko siya. At least ito, sige masasabayan kita, pero wala akong nararamdamang hirap. Pero yung totoong bike, yung paakyat pala, 1 inch lang yata yung inangang lupa na hindi ko na kaya kung mamatay ako talaga. Tapos, ayun nga, he has always been reminding me to take care of myself because it is a fact that we are not getting any younger. Diba? Every single day, tumatanda tayo ng tumatanda. Yung panahon at yung edad natin. Pero may paraan para mapanatili natin malusog at maganda yung sarili natin. Sobrang niyang vain. Yes, probinsyano siya. Pero alam niya kung ano yung tamang pamamaraan para alagaan ang sarili. Malinis siya sa katawan. Malusog siya. So, kung yung partner mo gano'n, nakikita mo at ang ganda-ganda na epekto sa kanya. Lalo pa, sa edad namin, mas matanda ako sa kanya ng very light. So, ayoko namang maging evident yun na pag nakikita kami dalawa, mukha akong tiyahin. At hindi naman lahat nadadaan sa makeup. Ibang bagay din talaga yung malusog yung pangkatawan mo at malusog yung kalooban mo at masaya ang puso mo. Yun ang influence yung binigay niya sa akin. Binigay niya ng kapayapaan at kaligayahan ng puso ko. At yun ang lalong nakapagpabata sa akin. Parang Valentine's pa. Yes. Kasi hindi sweet 16, dapat sweet din yung mga kwento natin. Oo, sweet 16 ang beauty doon. Tapos tingin niyo po, naiiyak si Ayo. Ako nagsasalita si Archie. Mahihain kasi siya talaga. Kaya pag na-overwhelm siya, kaya ako naman, gusto ko natutuwa ako na experience nito. Pag nararamdaman niya yung love ng ibang tao sa kanya at support, it really overwhelms him. Thank you, guys. Maraming salamat po sa ating si Miss Natalie of Philippine Star. Diretso naman tayo. Mula naman sa Manila Times, kasama natin si Miss Tessa. Miss Tessa. Hi. Nice to see you again. And congratulations, Ma'am Ray, for another, well, actually, an unbelievable coup na mapagsama si Vice Ganda at si Ayon sa isang endorsement in support of beauty term, no? Pero guys, nasabi mo na nga, mahihain si Ayon at pinagpapawisan nga siya. So, sino sa inyong dalawa ni Ma'am Ray ang nakapag-convince sa kanya na sumali sa endorsement na ito? Malaking bagay na nalaman niya kapampangan si Archie Ray. Nakapampangan Ilocano. Tapos, nung nalaman niya kapampangan si Ray, at saka alam niya kasi yung nabulong lang sa pangalan kanina, pero alam niya yung beauty term. Kasi nga, hello. So, nung nalaman niya kapampangan si Ray, tapos pinento ko na rin sa kanya, nauna pa siyang dumating sa shoot. Mas nauna siyang nag-shoot sa akin nang wala ako. He was very confident. And it was so okay to work with her that day. So, naging maganda sa kanya. Malaking bagay yung alam niya. Kasi pagkapampangan, nawawala yung hiya niya. Parang nagiging siya, at least. Nagiging komportable ako sa tao pag alam kong kapampangan. So, hindi ako nahiya kasi alam niya yung ugali ng kapampangan na medyo mahiyain. So, hindi ako nagdalawang isip na bumiyahe agad na pumunta ng Angeles. Nauna pa ako kay Meme sa Tsaka sabi niya, okay ako kay Ray kasi kinakapampangan niya ako. Hindi ako kailangan puweras na yung English at umintindi ng. So wala siyang issues yung gano'n. So parang ate ka lang talaga yung pinuntahan niya. Yun ang isa sa malalaking dahilan kung bakit madali siyang nag-yes. Ayun nakakatuwa na because as you know, lagi naman pagpasok syempre ni Vice Ganda, all eyes are on her. Pero ngayon, kapag nandito tayo pinag-uusapan ito, ikaw ang pinag-uusapan natin lahat, no? And nasabi na niya kung anong nararamdaman niya to be doing this with you. Baka pwede mo naman i-share sa amin, ano naman ang nararamdaman mo to be doing this project, this endorsement with Vice? Siyempre, unang-una po, masaya ako na parang first time kong nakasama yung partner ko sa endorsement. Siyempre, iba po yung feeling na kasama ko siya dito katabi ko. Baka kung ako lang mag-isa dito, baka nandito po ako sa likod. Lumog po ako. Kaya malaking bagay po sa akin na kasama ko ngayon itong partner ko, si Meme. Congratulations to all three of you. Happy anniversary, Miss Ray. Thank you po. Maraming salamat, Miss Tessa, mula sa Manila Times. Kaya naman susunod, tawagin naman natin Josh Mercado. Kuya Josh. Hello. Vice, Miss Ray mentioned kanina sa speech yung word na phenomenal.
over the years, ano ba yung definition ng pagiging phenomenal? Kasi over the years, syempre nagbabago. Kaya maganda yung tanong ko, over the years, ano yung definition ko ng phenomenon? Rhea and I, we have been able to experience the taste of success once in our lives. And it really now, sa dami ng nangyayari sa paligid, it really takes a phenomenon to be able to sustain that. Not everyone is able to sustain success, happiness. Not everyone is able to reach longevity. Diba? Ang daming mga pangalan or brands or mga pangyayari sa buhay na nakita mo na siya, nag-exist, and then after a while, nawala na. So for me, pagiging phenomenal is to be able to be there and still be there tomorrow. Just like you did. You'll be there and you're still there. Thank you. Grabe si Meme, para tayo nasa Miss parang beauty queen ito na, katalino. Miss Takot sa I love it. Salamat, Sir Josh Mercado. May naman na susunod, ating nurse, Anmo. Ikaw na. Hello, good evening. Hi, good evening. You mentioned po kanina na meron na kayong collaboration even before sa mga charity. Pwede po ba namin malaman yung story kung paano nagsimula ito? And magkakaroon pa ba ng mga future plans for having more scholars? Actually, Beauty Derm & Ray has always been very generous. Hindi kami lumapit sa kanila. Nung nalaman nila na meron akong mga activations na nangangailangan ng support, they reached out to me to support, to lend a helping hand without asking for anything in return. Wala siyang sinabing, sige, tutulungan ka namin pero pa-post ha. Walang ganon. Sa panahon ngayon, di ba parang ang daming didikit sa'yo pero okay ka pa din. Di ba? Ganon. Minsan nga, pero okay na nga rin yung nagpapaalam, yung iba wala yung biglang, kunyari siya siguro, taray posting, yung ganon. Siya, wala siyang anything. We met in Quezon City, in Taste of LA, to offer help for my travel series, yung Gandara the Explorer. Kasi nung nalaman niya, bibigay ako ng scholarship, sabi niya, baka gusto mong dagdagan yung mga pinapaaral mo. Tutulong ako kasi yung din ang advocacy ko, education. So ang dami niya pang, sabi niya, pwede ako magbigay ng scholarship kung madaming nangangailangan, tapos kailangan mo ng katuwang. Nag-offer siya ng help. And nagdire-diretso na yung friendship namin dalawa. Yes, at saka, just add po, hindi lang scholarship, yung mga magulang din po ng mga estudyante ay binibigyan natin ng Kabuhayan Showcase. So, sakto yung sinabi kanina ni Achi na hindi ko naman pag mag-message ang Team Vice na, Ma'am Ray, may scholar na si Achi, si Meme Vice, ganyan. Okay, hindi kami mahirap kasi nakaka, grabe naman si Achi, pag beauty derm, yung vlog niya, tapos sabihin niya ulit na may kaibigan ako, na gusto kong mag-aral. Parang doon pa lang na-appreciate ko na okay na sa akin yung banggitin niya minsan pero okay, dahil pang logo, gano'n. So parang sakto yung sinabi na Achi kanina na wala naman kaming ina-expect sa isa't isa talaga. Kasi alam ko naman na dapat, sa dami pa naman naging endorsers ko, sa dami ng A-listers ko, alam ko naman na hindi dapat pag mayroong kontrata, di ba? Pero ito hindi kami nag-expect, pero hindi siya naging madamot. Kaya tingnan niyo, God will make a way. Third year na ang aming mga scholars at marami pa tayong susunod yan, Achi. Yun. If I may ask lang, ilan na po yung scholars? Pwede mo? Tatlo? Sa aming dalawa. Tatlo na yung in-acquire ng scholar dun sa mga projects namin. Tapos, yun na, parang mag-graduate na nga. Tapos, katulad nung nag-shoot kami, sabi niya, Achi huwag kang mahihiya kahit sa showtime, pag may ganyan, bato mo sa akin. Ako din kasi nahihiya akong humingi ng pabor. Pero pag may nag-o-offer na, go na, grab na, kasi hindi naman ako makikinabang di ba? Mga bata yung makikinabang na mag-aaral. Kaya, let's expect na mas maraming bata ang matutulungan at ibabalik natin sa eskwelahan through our partnership. Pwedeng follow up lang doon sa question ni Josh about being phenomenal. For Vice, paano mo siya pinapahalagahan at pinoprotektahan yung status mo?
it's a cliche, but every day I simply pray. As I open my eyes in the morning, before I close my eyes at night, I just pray and thank God. And I just let Him do His thing. If it's His will, I always tell Him, if it's your will, I embrace it. Thank you very much. Bahala ka na. Kasi hindi ko naman itong gawa. Diba? Kung nasan ako, kung anong nangyayari ngayon, hindi ko siya ginawa, hindi ko siya sinadya. Hindi siya aksidente. Parang dinala ako dito ni Lord, diba? So, siya to, bakit niyo ako nasaksihan few years back, at kung bakit hanggang ngayon nandito ba yun? It's His will, eh. I can only do so much, and I can just only pray and thank Him every day for this wonderful, wonderful blessing. Sa Kanya kasi talaga ito. Kasi kahit anong joke pang ang ibago ko every day, kahit anong pang effort ang igawan ko para maging magaling na host, magaling na komedyante, magaling na performer, kung hindi ibibigay sa akin ng Panginoon yung pagkakataon at yung moment, wala siya. Everything is His. Thank you. Maraming salamat kay Nurse Almo. Susunod, tawagin naman natin from Manila Bulletin, Sir Bobby. Hello, magandang gabi. Magandang gabi po. Hello, kay Nene Vice. Maybe, walang duda na you're one of our top endorsers sa Philippines. Pero anong mga pinakonsider mo bago ka tumanggap ng isang endorsement? Legitimacy. Legit ba itong kumpanya to? Legit ba itong brand na ito? Di ba? Kahit now, especially now, all of us are very sensitive. Di ba? Malaking bagay sa atin. Hindi lang sa sarili natin, kahit sa ibang tao. Kanino associated yung ibang tao. Diba? Kaya, and we easily judge people kung kanino siya associated. Diba? Kaya kami, as brands ourselves, pinipili din namin kung kanino kami ma-associate. Kasi that association can make and unmake us. It will really give a very big effect dun sa trabaho namin at pagkatao namin, pag nahusgahan kami kung kanino kami itinidikit. So kailangan namin aralin talaga, sino ba ito? Anong ginagawa niya? Anong husay nito? Anong buti nito? Diba? Kaya pag napatunayan namin na gano'n, hindi kami nagdadalawang isang na alikalit at idikit natin yung pangalan. Pumayag tayo, dumikit ang pangalan natin sa isa't isa. At hindi lang yung company, yung pagkatao mismo ng may-ari. Kasi even before I was made aware of the product, the company, siya yung una kong nakilala. Kasi kahit malaki yung kumpanya, parang off ako dun sa may-ari. Hindi ako chichika eh. Parang hindi rin ako, baka madalawang isip ako ng, sige na-endorse na natin siya. Kasi natutuwa din ako, nagpapasalamat ako sa Panginoon na nasa posisyon ako ngayon na pwede ako mamili. At pwede akong tumanggi sa pera. Hindi katulad dati na, siyempre, diba, yung gutom na gutom ako, takam na takam ako na, sige, alik ka na, okay na yan, pandagdag yan. Hindi ko kinakailangan mag-isip. Ngayon, kailangan ko mag-isip. At saka kailangan talagang pagkatiwalaan yung tao, yung may-ari, at yung produktong ibebenta namin. At yun ang napatunayan ko sa beauty. Okay, question for Miss Faye, Minimize and Ayon. Aside from world peace, ano ang Christmas wish niyo? Christmas wish siguro maging payapa ang bansa ko. Maging payapa, umayos kasi hindi usapang pangkasalukuyan to eh. Usapan ng mga maging future ng mga bata, mga apo natin, mga anak natin. Kaya yun yung wish ko na maayos itong bansang to. Hindi para sa atin, para sa mga future na mga bata. Thank you po. Ako din, I share the same wish. Kung anong wish na gawin sa akin. Kasi sigurado ako may Noche Buena sa Pasko. Sigurado ako may ibibigay kami regalo sa isa't isa sa Pasko. Pero ngayon, ang babaw na nun eh. Diba? Nandito rin kami sa posisyon ngayon ng buhay namin na yung mga iniisip namin at binibidhi namin hindi na lang sa pangsarili. Kung ano na yung mas malaking picture
ano yung mga bagay na bigger than us, bigger than my name, bigger than our popularity, bigger than our wants in life. So, feeling ko lahat tayo share the same sentiment na isang malaking regalo sa ating lahat kung magkakaroon ng katinuan, katiwasayan, kapayapaan itong bansang ko bago pamating magpasko. Miss Ray? Yun po. Diba? No, happy. Ayan, kasi gaya niya birthday na ako, yun yung wish ko. Kasi gaya ni Achi, ni Wally Ayon, syempre nagbabayad po tayo ng tax at negosyante. Sabi ko nga, parang hindi ako CEO eh. Ako mismo nag-picture ng paninda ko, nag-iisip. Yung pagod na pagod ka, tapos yun yung nangyayari sa Pilipinas, nakakalungkot. Pero sabi ko nga, blessing din na naging president ako ng Rotary. Kasi kahit dati actually meron na akong foundation, nagdodonate na ako ng truck na pagkain, bigas, pera. Pero iba pala, pag ikaw mismo nasuo sa baha, pumunta ako sa mga lugar na ang dami palang kawawa. Ang dami talagang kawawang Pilipino. Kaya this year din, ang dami pinigay sa akin ni Lord na so much to be grateful for. Mas lalo kong na-appreciate ngayon ng life, na mas lalo kong minamahal ang mga taong kasama ko. Sabi nga natin, kahit nasa age namin, gusto lang namin ng love, ng peace, di ba? Kaya nga, we choose our circle na rin. So, sana nga ngayong birthday ko at ngayong Pasko ay magkaroon na ng solusyon ang problema din ng bansa natin. Kasi we all want a Merry Christmas. Well, thank you. Thank you, and congratulations. Happy birthday, Miss Ray. Thank you po. Maraming salamat, Sir Bobby of Manila Bulletin. Ngayon, tawagin natin Ate Marinel Cruz of Radar. Pero dahil wala pa, si Jessica muna ng Inquirer. Oo, handa na siya, napaka-atras siya. Nakaon na yung mic ko eh. Nagulat siya. Hi, Jessica. Congratulations po, Miss Ray and Miss Vice and Sir Ayon. Yung question ko muna kay Sir Vice, kay Sir Ayon po and Miss Vice. Marami pong nag-look up sa inyong dalawa individually and as a couple. And nabanggit niyo rin po kanina, Miss Vice, na yung kung paano po kayo na-inspire ni Sir Ayon na alagaan yung sarili niyo. Bilang celebrity po, gaano ka-importante po sa pag-aalaga sa sarili at yung magkaroon po ng partner na at the same time nag-alagaan din po kayo? Gano'n ka-importante alagaan ng sarili? Kasi nga, unang-una bahagi yun ng aming trabaho. Kailangan talaga alagaan namin ang sarili namin dahil malaking bahagi ng trabaho namin yung physical, yung anyo namin, yung kalusugan namin. As entertainers, it is a job to be pleasant on TV, di ba, na makita kami ng mga tao. Kailangan, pag nakita kami ng tao, kaya-aya kami. Kasi, kami, celebrities, idols, di ba? So, hindi kami kakapitan ng tao kung hindi maayos at matino ang mga itsura namin. Di ba? Bukod sa personal natin na obligasyon sa sarili natin na alagaan ang sarili natin. Diba? Pero bukod sa personal, professionally, obligasyon din namin. At malaking bagay na nandito siya kasi may katuwang ako. At may mga bagay na akong natututunan dahil sa kanya. Kasi when it comes to health, healthcare, mas marami siya alam tungkol sa akin. Sinishare niya sa akin. Sinabi niya nga kanina na hindi na siya babata. So, kailangan ko rin siyang tulungan dun sa alam kong ikakabuti niya, ikakatagal namin magkasama kasi bilang partner ko siya, siyempre mahal ko siya. Gusto ko siyang makasama ng matagal. So, kailangan kong ilis yung mga nakasanayan niyang maling pagkain, maling gawain. Kaya, yun yung nasishare ko sa kanya na ganito dapat gawin natin. Yeah, Thank you. Your heart becomes happier and healthier when your heart feels that someone is thinking. Congratulations po. Kay Miss Ray naman. Hello. Yes, Mami. Follow up lang po kay Miss Ray po. Nabanggit po kanina ni Miss Vice na ito pong partnership na is very progressive. Gano'n po ka-importante sa isang brand? Yan, kaya nagiligo din po si Ayon and Meme Vice. Kasi gaya ni Ayon, di ba? Na mahilig siya sa sports, ganyan, pinipiling pagkain. Ganun din kasi ako. Kaya sila yung right faces din ang bagong ambassadors natin. Kasi gaya ko, I'm turning 45 and I'm 99 na.
Diba? Sabi nga, let's walk the talk. At kailangan maging healthy tayo kasi paano natin aalagaan ang ibang tao kung sarili natin hindi natin maalagaan. At saka health conscious kami ni Asi nasa 40s na, kaya dapat hindi na kami nagsusugar, kaya saktong-sakto ang wellness. Para sa tulad namin na, pag nakita ka nila, parang si Asi dati sobrang kinilig ako kasi sabi niya, of course I know beauty girl, kasi si Darla gumanda. Wow! Diba, Chi? And then, tsaka si Lorna Tolentino din. Oo, sa sabi ko, ang ganda-ganda ng mukha mo, hindi ko tumatanda. Gusto ko nakikita sa akin, beauty derm. Kaya ever since alam ko yung beauty derm. Oo, di ba? Nakakilig talaga. Tapos si Ajax makita niya ako, di ba? So dapat talaga, kaya lagi kaming, hindi lang maganda dapat ang kalooban. Siyempre nakikita nila na effective sila as endorsers also. But the number one there is we have to be healthy kasi marami kaming tinutulong tao, marami kaming susuportahan. Kailangan namin mabuhay ng matagal. Kasi nga may mission pa kami dito sa Earth. Thank you so much. Thank you po. Congratulations. Salamat po. Salamat, Miss Jessica. And our last question, magagaling po syempre kay Mr. MJ Felipe. Hello, dito po ako sa gilid. Wow, MJ. Syempre, Vice, dapat nandito ako. Yes. Ano ba yan? For the record, is this your first endorsement together? Yes, first. Yeah. Together pareho, sabay kami ni-launch. Yes. I think so. Meron na kami endorse na same brand, pero hindi siya, So medyo milestone to, no? Yes. Very special na napagsama kayo ng Beauty Derm for this endorsement. Ayon, alam mo, months or even years ago, pa nagkukwentuhan kami ni Vice, sinasabi niya sa akin na hindi ka komportable sa ganito. Yung maraming press, tinatanong ka, minsan ini-trigger ka, parang yun, it's very uncomfortable for you. Paano ka napapayag to do this? Kasi napansin ko kanina, pagkaupo mo dyan with Miss Ray, tapos then Vice joined you, wala sa body language mo na naiilang ka. So, yun agad. Kasi dati, nag-fidget ka, yung paa mo gumagalaw, pero ngayon, you're very, very comfortable. So, paano mo yun na-manage? Paano mo yun nalabanan? At paano ka naging komportable today? Yun sabi ko nga kanina na nalaman kong kapapangan si Ate Ray. So, mas naging komportable kasi ako sa tao. Pag alam kong yun nga, yung pwede akong makausap ng kapampangan kahit paano. Then, tapos si Darla. So, parang nagiging komportable talaga ako. And then, sa pagiging ilang kasi, yung pag nandun ako sa sitwasyon na gano'n, parang hinahanap ko siya. So, mas lalo akong naging komportable nung kasama ko siya. So, dapat ang mga endorsements niyo, package deal. Boy, please. Para maging komportable ka. Since komportable ka, pwede ka nang intrigahin. Joke lang. Joke lang. Vice, how do you feel that Ayon is very comfortable tonight? Nakaka-happy kasi komportable siya, komportable din ako. At saka, when we are together and when we have each other, mas madali sa amin ang mga bagay. Alam mo yun, yung kaya ako din, parang hindi ako hindi namin iisipin yung isa't isa. Hindi namin kailangan isipin ang isa't isa kasi nandito na kami. Magkatabi na kami dalawa. At saka, over time, over the years, nakikita ko na rin talaga na-develop yung confidence niya. Tama. Especially after yung nag-dance class. Oo. There was, may era siya, parang this year lang yun, biglang sabi niya, gusto kong mag-dance class, gusto kong mag-aral sumayaw. Totoo ba? Nung nag-dance class siya, parang doon feeling ko na-boost yung confidence niya. Tapos, tumatanggap na siya ngayon ng racket. Dati kasi kahit anong racket, ayaw niya talaga. Hindi siya na racket. Kahit maganda yung bayad, ayaw niya. Ayaw mo, nahiyang-hiya siya. Ngayon tumatanggap na siya kasi meron na siyang may dance medley na siyang pang-racket. Wow! Sana pinasayaw mo naman. Ang saya ko kasi kumapal na talaga yung mukha niya. Yung ganun, tsaka may nakikita siyang familiar faces. Diba? Sabi niya, kaya si Darla nung nag-host siya, ngayon nandiyan siya. Parang lumalakas yung loob niya. Kasi alam niya, ay, hindi ako hinuhusgahan nitong mga tao ito. Yung ganun. Parang hindi man siya perfect at may magawa at masabi o may pakita siyang imperfections today, alam niyang safe siya.
that he feels that this is a safe space for him. Nice. Hopefully. Hopefully. Thanks, guys. Ms. Ray, just for my last question, kanina kasi nabanggit, narinig ko na may scholars kayong pinapaaral, but prior to that, or even before, may nakasama na kayo ni Vice for a lot of outreach programs and advocacies. Ano yung unforgettable na ginawa nyo outside sa mga scholars nyo na pinapaaralan? Yung mga before pa that really made the mark that this person has a pure heart to help others? Parang hindi naman kami nagkasama pa, Achi, na ginagawa yon. Kasi nga po, di ba, I have 50 college scholars sa Ilocos Sur, yung mga staff ko, lahat mo silang tatlong anak, ay binibigyan po natin ng scholarship assistance. Kaya nung narinig ko na may program na si Achi, sabi ko, willing ako na tumulong. Kahit katatlo pa lang yung binibigay niya sa akin. So magkahiwalay po yun kasi they need to student, they need to go to South para po kumuha ng mga scholars niya. Looking forward, kasi alam po natin napaka-busy po ni Meme talaga. Pero imagine mo yung ano namin na nag-chat lang kami, na kumusta na. Pero yung na-meet ko siya na walang kasama mga bodyguards sa atin ng Achi, no? Tapos nag-banding lang kami, sobrang kinikilig na ako na. I really pray na sana makuha ko na si Achi kasi tagal ko nang hinihintay. Ito na nga nangyari na. Sa Vice, nagugulat na lang kami. May nagpo-post na lang ng netizens na pinag-aral mo as nag-graduate na. Nagugulat na lang kami doon. Yeah, ako nga din nakakalimutan ko na sila eh. Minsan may darating sa showtime after pag-commercial o kaya pag-afterlife. Tapos, kakausapin ko, thank you, magpapakita ng certificate or ng diploma na, okay, kasi hindi ko sila personally nang-meet. Ayoko din kasi ayoko ma-attach. Tapos ayoko sumama ang loob pag yung hindi na binabayaan yung tulong. Kasi may mga ganun din eh. Pero tingnan kaming tinulungan mo na nga, hindi pa pinahalagahan. Binagsak pa yung pag-aaral. Binigyan mo na ng baon, binigyan mo na ng tuition na kailangan, pero hindi pa rin. So nakakasama ng loob. So, yun, nakakataba ng puso na somehow, marirealize mo na may mga nagagawa din akong tama. May mga decision din akong tama sa buhay. Kaya, masarap mag-give back. And I was once like them. I was once a kid who was sent to school by someone I did not even meet in person. So, ganun din ako. Parang, kung yung atake sa akin nung nagbigay ng scholarship ko dati na Japanese woman na ang name ay si Noriko Tokura, na nakatira sa tunay ni Shimomono Joshi Chikukita Pupyoto Japan. Kabisado ko hanggang totoo ba? Yes! Sinabi ko na ito sa showtime. Hanggang bata pa lang kasi ako, scholar niya na ako hanggang college. So, every week, I made sure to write her, to send her a letter in Japan. Kaya kabisado ko yung address niya. Ang pangalan niya ay Noriko Tokura, and her address was 29 Shimomono Joshi Kitaku, Kyoto, Japan. And then, when I had the capacity to look for her, when we checked the address, hindi na siya residential. So, wala na sila doon. So, hindi ko na siya mahanap. I was trying to know her and to meet her and to go to her. Pero hindi ko na siya mahanap kasi hinahanapan nila ako ng kanji. Kasi marami daw sa Japan, marami magkakapareho ng pangalan. So, kailangan ng kanji, yung sulat. Kasi sa sulat daw nila malalaman kung sino yung Noriko Tokura. Siyempre nung bata ako, nakatira ako sa squatters area, laging sinusunog yung lugar namin. So, wala akong na-keep na letter niya. So, hindi ko ma-prove kung sino yung Noriko Tokura na nag-sponsor sa after school. Kaya hanggang ngayon hindi ko pa siya nabibig. So, ganoon yung experience ko sa kanya. So ngayon, parang ako din, hindi ko kinakailangan ma-meet yung bata. Hindi ko kinakailangan pasalamatan niya ako ng personal. I just need to send out help. And that's it. Kailangan i-send out ko lang yun sa mundo. Hindi ko na kinakailangan malaman pa kung babalik siya o kung paano siya babalik. What a wonderful story. Thank you for sharing, Vice. Thank you, Ray. Thank you, Anna. Maraming salamat, Sir MJ, kay Ate Darla, di ba? Ang saya na naging kwentuhan with Meme. Tumatak talaga sa iyo sinabi ni Meme about kung ano yung phenomenal sa Oh, yes. And longevity. Totoo yan. Anong importante? Bakit daw importante yun? Nag-quiz kami dalawa dito. Sige nga. Kung gusto mo yung longevity, yung stem cell juice drink. Yes. For longevity.
the strawberry lychee of Beltals. Ayan, Meme and I, maraming salamat, Ma'am Ray. Ito naman sa lahat ng mga kaibigan natin na press na nandito ngayon, eyes on the screen, ipapasilip po namin sa inyo kung ano nga ba ang mga behind the scenes ganap sa naganap na Victoria. Panoorin po natin ito. Title mo, Bunso? Mr. Universe Tourism. Ako sa nag-budget din ako before. Yeah. Bago mo show. Yeah, parang siyang Koreano doon, no? Thank you. At syempre, panoorin. Oh, okay. Okay. Si Achi po ay tagalawin yun? Tagapagtagawigan? Yes! Diba? Ayan na, napanood po natin ang behind the scenes ganap. Kasama si Meme Vice Ganda and Ayon Perez for Beltals. Naku, Ate Darla, dito sa atin sa beauty derm po, Meme and Ayon, talagang kanina pa kami namigay ng mga paraffol, mga minor prizes pa lamang.